Kamusta, mga batang wanderers? Ako si Ate Chai, ang magiging gabay ninyo sa mahiwagang mundo ng mga kwento. Dito sa mga batang wanderers animated video, walang imposible, mga alamat, kababalaghan, at di makakalimutang pakikipagsapalaran ang naghihintay sa atin. Handa ka na bang sumama sa isang kamanghamanghang paglalakbay? Tuklasin natin ang mga hiwaga, matuto sa mga aral, at higit sa lahat, magsaya sa bawat kwento. Tara na! Ang mahiwagang mundo ng imahinasyon ay bukas na. Noong unang panahon, sa kalangitang walang hanggan, may dalawang makapangyarihang nilalang, si Araw, ang nagliliyab na liwanag ng araw, at si Buwan, ang marikit na liwanag ng gabi. Sila ang tagapag-ingat ng langit at lupa, magkasamang nagpapanatili ng balanse at liwanag sa mundo, ngunit isang araw, isang madilim na puwersa ang nagtangkang sirain ang kanilang pagkakaisa. Ito ang alamat ng araw at buwan, isang kwento ng kapangyarihan, pagsubok, at isang hindi matatawarang tadhana na humubog sa ating kalangitan. Sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan, may isang kahariang tinatawag na Langit Hiraya, kung saan isinilang ang dalawang makapangyarihang Diyos, si Araw, na may gintong buhok na nagliliyab, at si Buwan, na may pilak na buhok na kumikislap tulad ng bituin. Ipinatawag ng kanilang ama, si Haring Kalawakan, sina Araw at Buwan. Sinabi niya na silang dalawa ang may tungkuling magbigay liwanag sa daigdig. Si Araw ang magpapaliwanag sa umaga, at si Buwan ang magdadala ng liwanag sa gabi. Pinangako ng magkapatid na gagampanan nila ito ng may buong puso. Masayang naglalakbay ang magkapatid sa kalangitan, tinutulungan ang bawat isa sa pagbibigay liwanag. Tuwing gabi, sinasabayan ni Araw si Buwan sa kanyang mga kwento. Kapag umaga naman, sinasamahan ni Buwan si Araw sa kanyang paglalakbay. Sa kabila ng masayang pagsasama ng magkapatid, may isang nilalang na nagmamasid, si Dilim. Nais niyang sakupin ang kalangitan at pagharian ang mundo sa kanyang walang hanggang anino. Ipinatawag ni Dilim ang magkapatid at inalok sila ng kapangyarihan, kapalit ng kanilang pagsuko. Sinabi niyang kung sila isusunod sa kanya, magiging pinakamakapangyarihan sila sa lahat. Ngunit tumanggi si Araw. Hindi kailanman madadaig ng liwanag ang Dilim, sigaw niya. Bagamat parehong ayaw sumunod kay Dilim, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sina Araw at Buwan. Nais ni Araw na puksain si Dilim, ngunit sinabi ni Buwan na hindi maaaring mawala ang anino sapagkat ito ang nagpapatingkad sa liwanag. Sa galit ni Araw, naglabas siya ng matinding apoy upang wasakin ang Dilim. Ngunit sa kanyang pagkilos, nasaktan niya pati si Buwan. Napaso ang pilak na balat ni Buwan, dahilan upang siya ay mapaatras. Dahil sa sakit at lungkot, nagdesisyon si Buwan na lumayo. Hindi na niya kayang manatili sa piling ni Araw, kaya nagpasya siyang tahakin ang gabi mag-isa. Nang mapagtanto ni Araw na nawala na ang kanyang kapatid, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Sinubukan niyang hanapin si Buwan, ngunit hindi niya na ito makita. Ipinatawag ng kanilang ama si Araw. Sinabi niya na ang kanilang hidwaan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kalangitan. Simula ngayon, hindi na maaaring magkasabay ang dalawa sa iisang langit. Simula noon, si Araw ay magsisikat lamang sa umaga, at si Buwan ay lilitaw sa gabi. Hindi na sila kailanman magsasabay sa iisang langit, maliban sa mga bihirang pagkakataong tinatawag na eklipse, kung saan sila ay muling magkikita. Dahil sa bagong kaayusan, natuto ang mundo na umangkop. Ang araw ay nagbibigay init at sigla, habang ang buwan ay nagdadala ng katahimikan at pahinga. Tuwing dapit hapon at madaling araw, tila saglit na sumisilik si Araw kay Buwan at si Buwan kay Araw. Hindi man sila magkasama, nananatili pa rin ang kanilang pagmamahal bilang magkapatid. Mula noon, ipinasa-pasa ng mga ninuno ang alamat ng Araw at Buwan. Itinuro nila na ang liwanag at dilim ay parehong mahalaga, at kahit may pagkakaiba, dapat may pag-unawa. Sa tuwing makikita natin ang Araw at Buwan, ating matatandaan ang kanilang kwento. Isang alamat ng pagkakaiba, pagkakaunawaan at balanse. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa isa na namang kahanga-hangang kwento. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang alamat at kwentong pambata.